Alam mo, tama yung sinabi nila eh, di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barsaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdohan ako sa mga ano niya eh, mga galawan niya eh, pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun eh. Sa totoo lang ha. Ay, ito, real talk. Pero, wala namang, I mean, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress eh. O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barsaga. Ano ngayon, kung medyo may pagka Gen Z ang datingan niya, may pagka weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman eh. Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga, diyan, nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami diyan sa BGC, oh. Tapos may mga dumating na Gen Z, oh. Mga party people in the house, oh. Utang ina, naka-leather jacket, oh. Naka-leather jacket, tas naka-bonnet. Sabi ko to, galing Baguio. Hayop po. Tas sabi na, mga Gen Z to eh. Yung ginagaya siguro nila yung mga style na mga K-pop. Pero K-pop pangit naman. And dito to, ginagaya nila. Sa loob-loob ko, lagyan nyo naman sa lugar yung panggagaya. Yung sa K-pop kasi sa Korea, malamig. Dito, ang init-init, kahit gabi, sobrang init, naka-leather jacket ka. Anong naitsura ng kilikili mo niyan? Ang bantot na. Pawis na yan. Diba? Pero ganun talaga mga Gen Z. Weirdo talaga minsan eh. Okay lang yun. Okay lang yun eh. Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Kaya okay lang yun. Nung nakita ko yung Gen Z na yun, sabi ko okay lang, basta magbayad ka sa restaurant ha. Huwag kang tatakbo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang problema eh. I mean, kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barsaga pagdating sa mga akto-akto niya. Yung mga pag-aarte niya na hindi pag-aarte, mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon. Di ba? Ito ha. Isasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan, okay? Kung bakit daw tinanggal si Barsaga. Alam nyo, isa sa mga dahilan daw, aside binabatikos niya si Romualdez, binastos niya yung anak binastos daw niya yung anak ni Marcos na si Sandro, 'di ba, yung biglang in-interview. Actually, ang balita doon sa loob, isa 'yon sa talaga nag-trigger. Yung mayabang daw kasi talaga yung Sandro na yun. So isa daw sa mga doon, parang nabastusan na parang, tangina ka. Parang ganun lang. Hindi ko sinasabing totoong nangyari yan. Yan ang kwento sa akin. O parang, ganun ha. Sige, patatanggal kita ditong animal ka. Ganun. So, isa yon. Tapos, dahil si Barsaga pala, medyo maraming sa kanya. Marami ng, tawag doon yung, hindi lang umiimik, pero agree sa kanya. At ang plano ni Barsaga daw ay ipa-impeach si Marcos. At merong bulong-bulungan doon na si Barsaga yung kumakausap sa mga tao. Hindi ko sinasabing totoo na kinakausap niya yung mga congressman ha. Pero yun daw yung bulong-bulungan na parang natatakot sila. Alam mo naman, pagka lulong, praning, di ba? Again ha, pag sinabi nating lulong sa kapangyarihan ha, lulong at praning daw, natatakot sila na baka may push yung impeachment. So yun daw ang dahilan kung bakit tanggalin na yan. Aside from, baka sabihin ng iba, bakit? Pwede naman yung iba magpa-impeach siya. Pwede naman yung iba mag-endorse ng impeachment. Oo. Pero yung leadership factor at yung mga kausap doon, ang may malakas na loob daw kwento ito, na kumausap doon sa mga congressman, walang iba kung hindi si Kiko Barsaga. Yung iba kasi, kaya nga nilang mag-endorse ng impeachment ni Marcos, pero yung kakausapin yung mga congressman kasi kailangan niya number games yan yung iba hindi ganun kalakas ang loob. Kasi pag ikaw nakakausap ka ng sip-sip o tumatanggap sa gobyerno, medyo delicates ka. Si Kiko daw, kung tapang at saka lakas lang ng loob, talagang todo. Wala akong pakialam. O kausapin kita, pa-impeach natin yan. Ganun. Para daw mawala yung tinik,
pinasuspend na. Kasi pag suspended ka, di ka pwedeng umattend, di ba? Oh, tapos ang susunod pa daw diyan, ipatanggal na talaga si Kiko Barsaga. Inuunti-unti lang nila. Yun ang dahilan daw. Ay, eto, panoorin nyo ito ha. Tapos napanood ko ito. Nung narinig ko yan, bigla ko napanood ito. Sabi ko, abay, tama pala. Tama pala yung kinikwento sa akin nung contact ko dyan sa Pero bago Congress. po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. O, ito na nga, pag-usapan na po natin yung... content, pero ibang congressman nga na huling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Oh, we suspended. just had you last week. You didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is So, nakita ninyo mga kababayan? So, noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino yung kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya, siguro may mga kausap na rin siya kung paano discarding gagawin para sa impeachment. Siguro, kaya nga parang parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman diyan na sabi is, yun nga, para tuloy na-confirm na talagang gusto siyang kaya siya sinuspendo, gusto siyang alisin na totally is dahil kasi parang siya yung utak nung nung impeachment na gagawin kay Marcos eh. Parang ganoon ang dating. Siguro, ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Ito, budget. Budget para bumoto kayo na tanggalin na yan. Naku po, grabe. Lupit talaga ng gobyernong to. detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, no? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding Hindi pwede. Kaya nga siya suspended. Hindi nga siya pwedeng pumunta dun eh. Pwede mag-file. Kasi hindi naman, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment. Ang importante, may mag-endorse na congressman. Pero ang pinakapunto doon, kahit hindi siya yung tao na yon, kailangan may kumausap. Number games nga yan eh. May kumausap, may lumakad. Ang dating nga, etong si Barsaga, ang magaling makipag-usap sa tao, merong leadership na siguro nakikita nila o whatsoever. Hindi ewan ko kung leadership o merong following, ika nga, na sa tao. Alam mo naman ang mga congressman depende rin yan sa following ng tao eh. So, yun ang maaaring dahilan kung bakit talagang tinarget ito. suspended Okay. politicians. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Yun ang importante February dyan. 7 yung, the one-year ban on the impeachment of Sara Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes, February 7. things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. So are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment, for the revelation of the drug cases and the involvement of flood control anomalies
and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. For Yes. example, betrayal of public trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption Yeah. and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies, in him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So, but find for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Grabe, no? So, ayan po yung, kaya ang question natin, hindi pa tayo tapos, ha? Pero meron na tayong question pang Noche Buena ni Banat Bay. Pang Noche Buena ni Banat Bay, ang unang 3 makakasagot ay may pang Noche Buena ni Banat Bay. Okay? Ito na ang tanong. Sino di umano napikon kay Kiko Barsaga? Yun. Sino itong congressman na ito na napikon kay Kiko Barsaga? Kaya pinasuspend siya. Di umano. Yan, ha. Klaro po, di umano yan, ha. Di umano. Sino di umano yung napikon kay Kiko Barsaga? Ayun na po ba? Sagot na. Pero tuloy pa natin. Meron pa tayong mga topic. Ayun naman, masyado kayo nagmamadali, eh. Kasi, mga kaibigan, sumagot ang Malacanang. Sabi, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi. Asan na yun? Asan na yun, ha? Asan na yun? Ay, hindi. Ito. Good morning, Aling Yusek. Claire, Mamili lang po pasok. kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barsaga. Desisyon po yan Desisyon ng House po of yan. Representatives. Alam naman namin, eh. Alam namin. Decision po yan. Yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barsaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging kritikal niya sa Presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation, eh. Yun nga lang sinabi mong nag-resign, eh. Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo, na dahilan ng suspension. Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong sakali maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Saldico? O, ayan. No? So, ayan po ang dahilan ni Aling Claire para po daw, kung bakit daw, kasi sinasabi niya, alam mo na, didepensa na naman niya si Marcos na kung bakit siya pagkatanggal o pagkasuspend ni Congressman Kiko Barsaga, di ba? Pero ito, pag-usapan pa natin itong isang matindi ito. Ito.
November 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang desisyon denying yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging desisyon po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC, kung baga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence, considering na naging mayor siya ngayon at na vice presidente, madaling sabi baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna. Presidente na nga siya noon nung lumabas yung mga testigong yan, biniman na wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano niyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon? Malayo-malayo. And then sabi nila, sabi nila, hindi naman nila naprubahan na unfit siya for trial. Sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a contained, controlled environment. Wala siyang access dun sa mga pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon ang ICC dapat noong pa, ginawa na nila yun. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprubahan. Kayo dapat pagprubahan ng fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan puro kabalbalan ng mga katwiran nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. So, Attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas na sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nila poster boy itong si Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto at nilitis na puti. Puro itim, puro black. Okay, kumuha sila ng brown. Okay. Nagegets din nyo? Yun talaga ang totoong nangyayari ngayon Hindi nila mabitaw-bitawan si Pangulong Duterte. Ginagawa nilang poster boy si Pangulong Duterte para magkaroon pa ng saysay yung kanilang opisina, yung kanilang institusyon. Kasi pag wala na nga ngayon, meron silang bentahe, may bentahe sila doon sa ibang mga bansa na suportahan kasi hindi naman sila fini-finance ng kahit na sinong gobyerno. Yan po'y tulong lang. Hindi po parte, baka kalaho natin ng ICC parte ng Netherlands, hindi po Yan po ay independent po yan. At yung iba't ibang bansa ang sumusuporta sa kanila, ibig sabihin, hindi ko nga maintindihan, para tayong tanga. Ganyang kawalang niya itong Marcos na ito. Ibinigay itong ating dating Pangulong Duterte sa isang walang saysay na institusyon. Wala na Amerika dyan, wala na China dyan, wala na Russia dyan, wala na. Ibig sabihin, walang saysay yan. Ano lang yan yung mga Timbuktu, ang nasasakupan yan, yung mga, kahit yung ibang African countries, nagagalit na nga dyan Umalis na rin dyan Ito lang tayo, para tayong tanga, na para bagang ang ginawa natin, nagpasakop tayo. Alam mo yun? Tayo yung kumalas sa Amerika, kumalas sa Espanyol, kumalas sa Japan, ito nung ating kasaysayan, para maging independent. Tapos ito tayo ngayon, magpapasakop tayo sa isang, hindi nga bansa, isang institusyon at sasabihin nasa ilalim nyo kami. Litisin nyo yung mga gumawa sa amin ng masama. Doon pa lang, grabing colonial mentality nating mga Pilipino. Totoo, sobra yung colonial mentality natin na kailangan magpasakop tayo sa kanila. Magkatarantado ba kayo? Alam mo, ito yun makinig kayo. Hindi naman nung sinabi ni Pangulong Duterte, hindi siya kaharap. Sabi niya, litisin niyo ako sa sarili kong bayan. At ang pagkasabi niya pa nung bago siya maging presidente, naniniwala ako makukulong ako. Naniniwala ako na ko sa ating bayan. Makukulong ako, uusigin ako dahil sa gagawin ko sa bansang to. Sinabi niya yan nung kanyang during the campaign. Ang hindi ko maintindihan, itong ating bansa na walang kakwenta-kwentang ICC at ngayon ginagamit na poster boy si Pangulong Duterte para makahuthot
ng pondo sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, meron pa kaming importansya dahil meron isang matinding akusadong naandi dito sa amin na si Rodrigo Roa Duterte na isang mamamatay tao, inaakusahang mamamatay tao. Salbahin natin ang Pilipinas. Ganyan yung propaganda ng mga gago na yan eh. Sorry pero gago talaga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin magpasakop. Yung hustisya sa Pilipinas, ipinapasakop natin sa kanila. Ito'y insulto. Pasensya na po Supreme Court, sana po gumalaw na po kayo. Maawa po kayo, sir, mga ma'am. Ito ay insulto sa inyo. This is an insult to our Supreme Court. Ako may tiwala ako sa Supreme Court eh. Ako talagang nananalig ako na ang ating bansa ay may pag-asa dahil sa Supreme Court. Nananalig ako dyan. Nire-respeto ko yan. Hindi ako naniniwala na sila'y kontrolado dahil marami po sila dyan. Sila po yung mga honorable na pag nag-iisip pagdating mo sa mga kaso sa Pilipinas. Hindi po sila nai-impluwensya ng mga politiko. Ako naniniwala pa rin ako. Meron para akong pag-asa na nasa Supreme Court yan eh. Maaayos. Kaya nga ito'y isang insulto sa Supreme Court na ipadala ang ating, kahit sino pa yan, kahit sino pang kriminal natin, kunwari assuming kriminal, ipapadala mo sa ibang bansa para usigin, katarantaduhan yun. Kahit kriminal pa ya. Ito nga, hindi nga ito kriminal eh. Ito ay dating presidenteng nagpatupad lamang ng isang matinding paglaban sa droga. And yet, ginanito nyo. As a matter of fact, gumawa ko ng reels tungkol dyan at sinabi ko nga, dahil sa ginawa nyong yan, paano pagaganahan yung mga susunod na pangulo? Sasabihin nila, ano lang tayo, chill lang tayo. Bakit? Tangina, baka mamaya pag nanalo yung kalaban natin sa susunod, ipakulong tayo padala tayo sa ICC. This is a wrong, parang, ang tawag dito, precedence na nangyari ito. Kasi kung sino man yung uuupong presidente, nenervyos yun eh. Sana kung si Sara Duterte, walang nervyos yun. Matapang yun. Pero kung ibang presidente, matatakot sandali. Hindi ko kakalabanin ng oligarch, hindi ko kakalabanin ng mga media, hindi ko kakalabanin ang simbahang mga korap. Hindi ko sila kakalabanin. Bakit? Delicates ako. Kaya chill lang ako. Baka mamaya manalo yung kalaban ko sa susunod na eleksyon, gamitin tong ICC para ipadala ako doon at ipatapon ako doon. Masama talaga ito, sir, mga ma'am. Masama itong ginawa ng Marcos administration na to. Ito'y pagbebenta ng ating sovereignty. Ika nga. Soberanya. Ito'y maling-mali. Maling-mali po. Hindi nga tayo membro ng ICC. Nagpadala tayo ng membro ng citizen natin. Anong katarantaduhan yan? Di ba? Kagaguhan Parang ganito ha. Bibigyan ko ng example. Pamilya. Meron kang tarantadong anak. May pasaway ka, meron kang black sheep parang si BBM, ganun. Gagawin mo, kakausapin mo yung kapitbahay mo. Pwede ba? Idisiplinahin nyo na lang yung anak ko. Ibigay ko sa inyo yung anak ko. Kayo nang bahalang magdisiplina. Anong tawag mo doon sa tatay na ganun? Anong tawag mo doon sa pamilyang ganun? Na ibinigay yung anak mo sa iba para sila na bahala. Kayo na humatol dyan, kayo na. Anong klaseng pamilya meron ka pagka ganun? Pamilya ni Marcos. Gago! Ganyan ang ginawa. Sana nga man lang kung, halimbawa lamang pwede mo ibigay sa lolo mo, ayun sa tatay mo. Sasabihin mo, doon ka na muna sa lolo't lola mo kasi pasaway ka. Kamag-anak yun. Yeah? Hindi Hindi na nga tayo membro, binigay pa natin. Ano kagaguhan yun? Sana kung hawak tayo, halimbawa, yung dating Hong Kong, hawak ng British, di ba? Ibinigay sa British kahit alam natin, bawal din yun, di din tama yun, mali din yun. Pero sana man lang kung ganun yung may relasyon tayo Wala tayong relasyon sa ICC, bibigay mo. Anong kagaguhan yan, mga brad? Di ba? Yan ganyan kademonyo itong gobyerno to. Kaya bantay-bantay tayo mga kababayan dahil alam nyo naman, etong gobyerno to, alam ko may balik ito sa kanila May balik ito sa kanila in the future. I do not know when and how. Pero always remember, hindi natutulog ang ating Panginoon. Nakikita niya yung gumagawa ng injustice sa mga tao.
Kaya nga dapat maging ano tayo maging we stick to the truth and justice, di ba? Dapat hindi tayo nagdedehado ng ating kapwa. Dahil pag tayo nagdehado ng ating kapwa, maaaring makalusot ka sa hustisya dito sa lupa pero hindi ka makakalusot sa hustisya sa langit. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ng